Dear Lady Love TV. For Billionaires and a Princess, tunghayan na po natin ang ika-10 bahagi. Hindi ko alam na kaya ako nasaktan ng gano'n ni Caris. Pinipilit ko siyang intindihin since fake world nga naman to. Pero deep within me, para nasasaktan ako dahil si Caris pa rin yun. Ewan ko ba pero masakit sa dibdib ko na siya of all the people yung sasakal sa akin ng gano'n. Bahagya lang napawing nararamdaman ko nang muli kong maalala ang tungkol sa diary. Mapa-fake world o hindi, kinikilig talaga ako. Isang umaga, bigla na lang bumaba si Caris at nang makita niya ako'y agad niya akong tinawag. Dahil mo nga ako na makakain sa kwarto ko ngayon. Utos niya. Natural, amo ko siya, kaya mabilis ko itong sinunod. Pagdating ko sa kwarto niya ay naabutan ko siyang nakaupo sa may study table niya. Talagang hinihintay ako. Or maybe not. Pagkalapag ko'y aalis na sana ako nang bigla niyang hawakan yung braso ko. Sandali. Dito ka. Bantayin mo akong kumain. Saad niya. Sir, may gagawin pa po ako sa baba. Rason ko. Hindi ko rin maintindihan. Sa halip na mapalapit kami ni Caris ng mabilis, na matapos yung mission ko, mas inanais ko pang umiwas sa kanya. Hayaan mo munang iba yung gumawa nun. Bantayan mo akong kumain. Sagot lang niya. Bantayan? Hello? Feeling bata? Nakakainis to. Sige po, masusunod po sir. Ang sagot ko dahil isa nga naman akong dakilang muchacha. Kaso, sino ba namang hindi maiinis slow motion siyang kumakain literally. Sobrang slow motion kung isubo niya yung kutsara sa bunganga niya. Nakakaubos ng pasensya. Maya-maya pa'y bigla na lang siya nagsalita. Nagmerienda ka na ba? Tanong niya. Sige po sir, mauna na po kayo. Sagot ko na lang sa halip. Very well, sabayan mo na ako. Share tayo. Kaso 1 spoon lang. Nakangiti pa niyang pangangantsaw. Ano bang gustong ipalabas nitong si Caris na to? Hindi kaya sinusubukan niya akong iseduce? Aba matindi. Hindi kaya alam na niyang ako si Yana na Ayana Princess? Imposible. Kasi kung alam nga niya, naniniwala naman akong hindi niya ako taratatuhin ng ganito. Malamang, dahil doon sa nangyari kagabi, sinusubukan niya ako since naramdaman niyang ako yung nagpalit ng damit niya at nangialam ng diary na nasa akin naman. So, tingin niya may pagnanasa ako sa kanya. Sige po sir, busog pa ako. Excuse me po, may gagawin pa ako sa baba. Saad ko bago lumakad palabas. This time ay hinila niya ako pabalik sa kanya na kung saan na out of balance ako. Napakandong tuloy sa kanya. Napansin ko na lang na mahigit 10 segundo na rin na nagkakatitigan kami ni Caris habang kandong-kandong pa rin niya ako. Bigla na lang kumabog ng pagkalakas-lakas at pagkabilis-bilis yung dibdib ko. Pakaramdam ko sa sabog na dahil unti-unting lumalapit sa akin yung mukha ni Caris shit, walang hiyang Caris. Papikit na mata ko dahil akala ko hahalikan niya ako. Kaso bigla na namang sinampal sa mukha ko yung slice ng cake na kinakain niya. Hindi ka lang pala pakialamera. Ilusyonadang mananansyin ka pa. Don't worry, hindi pa kita sesisantihin. Mukhang mag-e-enjoy akong may laruan dito sa impyernong mansyong to. Sambit niya pagtayo ko. Laruan? Tingin mo sa akin laruan? Ang kapal. At bago ko pa maipatuloy yung sasabihin ko'y, mabilis siyang tumayo at tinugtungan ito. Tama, laruan na mag-aaliw sa akin at lumingon siya sa lamesa at dinampot yung baso ng juice na ibinuhos nito sa floor. Sabay dugtong na, magsisilbi sa akin hanggang sa gusto ko. Nakukuha mo? Saad niya. Linisin mo yan. Utos pa niya bago siya tuluyang umalis ng kwarto. Gusto kong itapon sa kanya yung plato ng cake. Pasalamat siya at nakaalis na siya. Humanda ka sa akin. Pagdating natin sa real world, whether alam mo or hindi, papahirapan din kita. Wala na rin akong nagawa kung hindi ang linisin ng kalat at nagpatuloy pa rin sa maid duties ko. Naging ganito yung routine ko sa mga sumunod pang araw. Nakakapagod na talaga to. Mabuti na lang sana kung maiuwi sa real world ang perang kikitahin ko dito. Nakakainis na nga yung setup ng mission ko. Nakakainis pa ang taong i-awaken ko. After nung incident na yon, palagi niya na akong inuutusan. Maski pagkuha ng tissue sa toilet, ako ang inuutusan. Magsha-shower lang siya.
Kailangan nakabantay ako sa labas habang hawak ko yung tuwalya niya. Napakawalang hiya naman niya. Tingin niya patay na patay ako sa kanya. Minsan gusto ko nang sumuko pero kailangan kong tatagan yung loob ko sa fake world na to. Hindi kami pwedeng ma-stuck dito. Konting tiis pa ang kinakailangan kong i-exert. Makalipas ang ilang araw ay nagpatuloy ang pagiging katulong ko sa bahay nila. Hanggang sa dumating yung araw na talagang kinakabahan. At yung kinakabahala ng lahat para mag-prepare kaming mga katulong sa gaganaping malaking party kinagabihan sa isang cruise ship. Para daw ang party sa pagpapakilala kay Charis bilang tagapagmana ng malaking kumpanya. Ginanap ang engranding party sa isang cruise ship na kung saan ay dinaluhan ng iba't ibang kilalang business tycoon sa bansa. Kaso, mag-uumpisa na yung party pero wala pa rin si Charis. Kaya naman ako na mismo ang nag-volunteer na maghanap sa kanya. Kung saan-saan ko siya hinanap at kung kani-kaninong katulong ko siya pinagtanong-tanong. Maski sa mga bodyguards niya, wala din ni isang nakakaalam. Naisipan ko may kalooban ng ship maganap. At doon ay nakita ko siyang nakahiga sa mga bakanteng beach bags habang tila nakaidlip pa ata. Kaso ang pumukaw ng atensyon ko yung isang lalaki na tila papalapit sa kanya at may dalang parang matalim na bagay. Mabilis ko siyang nilapitan at buong lakas na tinulak siya, dahilan para sana mahulog siya sa dagat. Kaso nahila din niya yung damit ko kaya napasama ako. Thankfully nakakapit pa ako. Kaya lang pagkakita sa may tabi ko, nakita kong iyon yung bodyguard at nakapikit din. Bakit mo gustong patayin si Charis? Sino ka ba ha? Sigaw ko sa kanya. Sila ang pumatay sa anak ko. Inunahan nila yung anak ko sa heart donor kahit pauna kami sa listahan. Dahil mas may pera sila, ganon. Nauna ang anak ko sa listahan ng recipients. Pero ngayon, wala na siya. Kaya hustisya yung sinisingil ko. Buhay sa buhay. Saad niya. Sa tingin mo ba matutuwa yung anak mo kung magiging kriminal yung ama niya? Siya. Hindi ba siya kriminal? Hindi niya alam yung nangyari. Alam o hindi, pinatay pa rin niya yung anak ko. Mali yung pinaniniwalaan mo. Huwag mo nga akong sinesermonan sa dapat kong gawin. Alam kong ginagawa mo lang yan dahil gusto mo siya, hindi ba? Nagkakamali ka. Isa siyang mahalagang tao sa akin. Hindi kami pwedeng mamatay dito sa kamay mo dahil mas malaking unos ang kakaharapin mo sa totoong mundo. 10 ng pamilya at kamag-anakan mo at magiging kaapu-apuhan mo kung itutuloy mo yung plano mo. Natawa lang siya na parang demonyo. Ano nangyayari dito? Sigaw ni Charis pagkakita sa aming dalawa, nakabitin pa rin at hirap na hirap makaakyat. Pareho kaming tinulungan ni Charis sa makaakyat. Muli sa barko at saka na naman niya ako tinalakan. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo ha? Tinulak mo yung bodyguard ko? Stupid ka ba? Tanong ni Charis. Ginawa ko lang yon to save you from him. Sagot ko. Yan pa rin talagang isasagot mo? Sa'yo nga po talaga. Ayun sagot ko eh. Ano bang gusto mong patunayan ha? Na hindi totoo ang lahat ng to. Na kailangan mo ng magising Charis. Na kailangan na nating makabalik sa realidad. Lumapit ako sa kanya at hinawakan na magkabilang pisngi niya sabay sambit na. Ikaw na lang ang huli sa mga centuries ko. Nandito ako Charis kasama sa fake world na to para tulungan kang magising sa real world. Kung saan naghihintay ang iba pa nating mga kaibigan. Kung saan naghihintay ang marami na masagip natin mula kay Arcus. Come back with me, Charis. And then, gaya ng ginawa ko kay Nasashi, Alex at Sky, ay inilapat ko yung labi ko sa labi niya. Ngunit walang liwanag na nangyari. As in totally walang nangyari. Sa halip, itinulak pa ako papalayo ni Charis. Matapos punasan yung labi niya ay, sumusobra ka na. How could someone as slow as you dare to touch me? Galit na saad niya. Bakit walang nangyari? Sinagip naman ako ni Charis. Hindi ba ito na yung perfect timing para ma-awaken siya? Nakapagtataka. Hindi na ba through kiss yung pamamaraan ng awakening? Ngayon pa ba ako magkakaroon ng mind challenge na huhulaan papaano ma-awaken si Charis? Nakakapagod na talaga. Dahil sa pagkapahiya ko'y tumakbo ako papalayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako specific na pupunta, pero gusto ko nang mapalayo sa kanya. Nahihiya ako, naliliit, para kahit na real world, hindi ko na ata siya kayang tignan. Nang pababa na ako sa hagdan, ay biglang may nagtakip sa akin ng panyong may kung anong amoy na nagpawala ng malay ko. Pagkagising ko'y nasa isang function hall na ako habang nakaupo naman sa tapat ko yung bodyguard ni Charis. Papaanong, napakasama talaga ng budhi ng isang to.
Sa likuran naman niya ay nakita kong nakahiga si Caris. Na walang malay. Ano ginagawa mo kay Caris? Tanong ko sa kanya. Alam mo, napaka-interesting ng sinasabi mo eh. Kahit na parang hindi ka panipaniwala. Sagot naman niya sa halip. Anong ibig mo sabihin? Yung tungkol sa fake world at real world. Kung totoong fake world to, maaaring sa real world na buhay yung anak ko. Nakakaawa ka. Ang fake world ang naglalarawan sa mga kalagayan ng dark past ng bawat centuries ko. At sa dimensyon na ito, si Caris ang bida kaya pareho lang sa fake world ang maaaring maganap sa real world. Sagot kong pabalang sa kanya. Naglabas siya ng punyal at bigla siyang tumayo't lumapit kay Caris. Sabay tutok nito sa noo, sabay sambit na, kung ganon, mas magkakaroon pa ako ng rason na patayin siya. Huwag! Sigaw ko. Bakit? Bakit kailangan hindi siya mamatay? Mamamatay, tao din siya. Sigaw ko sa lalaki. Sapagkat hindi rin ako sigurado sa kung ano ba talaga ang kalagayan ng anak mo sa real world. Kayo mga ilang tauhan sa dimensyon na ito katulad ng sa realidad o gaya ng sabi mo, kabaligtaran sa totoong nangyayari. Sagot ko na nagpakalma sa bodyguard ni Caris. Kaya lang ang sumunod na nangyari hindi ko inaasahan. Bigla kasi nagising si Caris at mabilis itong pinagbaliktad ang punyal na nakatutok sa kanya upang ilaslas doon sa bodyguard niya dahil dooy nabahiran ang mukha ni Caris ng dugo. Pagkatingin niya sa akin ay kakaibang kabog yung naramdaman ko sa dibdib ko. Para bang bigla kong nakita yung Caris na kilala ko. Dahil halos nagsusumamo ang tingin sa mga mata niyang nakatingin sa akin habang hawak ang dugoan niyang punyal. Makaraan ng ilang sandali, pinakawalan ako ni Caris gamit ang punyal at agad niya ako niyakap sabay-sabing, "Sorry, nahuli ako. I'm sorry I never meant to scold you. I'm sorry I ever gave that man a chance to almost lay his filthy hands on you. I'm sorry. Forgive me." Sabi niya habang nakayoko. Don't tell me, nagising na si Caris, ang totoong Caris sa fake world. Caris? Yana, I'm sorry. Walang kapatawaran yung nagawa ko. I shouldn't be awakened. I should just stay here. Sagot niya. Totoo nga. So that this mean Caris will be stuck here in this fake world forever? Hindi pwede. Sagot ko. You have to go. Hindi pwedeng pati ikaw makulong dito. Sagot niya. No, hindi ako papayag. Yana, huwag kang matigas yung ulo. I can no longer go back. Ayoko. I can't go back without you. Not without you. Sagot ko. Sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Caris, hindi ko magagawang bumalik kung maiiwan ka dito. Part of me will be empty and miserable if that happens. Ako din naman. It will hurt me so much that I wouldn't be able to see the person I love ever again. Sagot niya na nagpaluha sa akin. Tinitigan ko si Caris sabay sabing, kung talagang mahal mo ako, you will never betray me. And to prove that, sasama ka sa akin pabalik. I need you, Caris. Whatever it takes, babalik ako sa real world kasama ka. Sagot ko. Napangiti na lang si Caris kahit na alam naming parang walang pag-asa. Of course, I will never betray you. Saad niya sabay lapat na mga labi niya sa akin, which suddenly surprised us both this time. The awakening took effect. Nang akala naming wala ng pag-asa, doon pa talaga naghimala. Ano nangyari? Tanong ni Caris habang nagliliwanag kaming pareho. Matagal na masyadong itinulog mo, Caris. Time to wake up now, my sentry. Time to leave this place. Sabi ko matapos ibinigyan ko muli siya ng halik, and then now finally, it's time for my awakening. Pagmulat ng mga mata ko'y nakita ko sina Caris, Alex, Sashi at Sky. Gising na kayo? Tanong ko and they all just smiled. Teka, eto na ba yung awakening ko? Para nakapagtataka. Sabi kasi ni Miena, meron din akong walang challenge. But how come? Nakabalik na agad ako. Well, naawa na siguro yung fake world sa akin kaya pinabalik niya na ako sa real world. I was able to finish my mission that fast. Isa ding factor yung pagbulong sa akin ni Miena. Ngunit bakit nung nagising ako'y wala na sila sa tabi ko? Dahil sa hinang-hina ako'y, inakay nila akong sumakay sa kotse at bumiyahe na para may hatid na ako sa amin. Hindi ko agad naalala si Miena habang andun pa kami. Saan kaya sila nagpunta at iniwan nila kami? Wala kasi sila nung nagising ako. Nakapagtataka naman. Iniwan na agad nila kami.